Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, pag-usapan natin mga kaibigan. Ito nga napakainit na usapin tungkol dito sa sinimula na pag-iimbestiga dito sa dating presidente na si Digong at siyempre itong senador ngayon na dating PNP chief na si Senador Bato at iba pa nilang kasama dito sa ginanap na drug war noong administrasyon ni Duterte. Ang tanong, mga kaibigan, kaya bang ipatawag diano sa Kongreso para imbestigahan itong dating Presidente Digong at siyempre itong kasalukuyan ngayon na senador na si Senador Bato? Kaya ba na ipatawag ito diyan sa Kongreso? Yan ang lahat ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Kalakpakan muna mga kaibigan, pampagana at shoutout po sa lahat. At heto, patuloy tayo, dire-diretso na. Baka tayo'y kulangin sa oras. Marami ho ang nag-aabang. Alam ko kayong mga mahal, kung mga taga-subaybay, ay naiinip na at nag-aabang na din. Tungkol dito sa pagpapatawag sa Kongreso para imbestigahan at sagutin ang mga isyu na dapat sagutin. Ang tinutukoy po natin dito ay itong dating presidente na si Digong at itong dating PNP chief at senador ngayon na si Senador Bato. Bakit po natin natalakay ito? Ay importanteng, napaka-importanteng mahalaga po ito. Itong pag-uusapan natin ito kung ano ang patutunguhan ng investigasyon. Tungkol dito sa tukhang. Tukhang daw ito lehitimo. Ba't lumabas sa investigasyon ay isang piki na tukhang. Marami yung nakapaloob. At ibig sabihin ng piki na tukhang, ibig sabihin ginamit lang para pumaslang, ipapaslang, utusan na paslangin, taniman ng droga ang kapwa natin, kawawa, na maliliit, katulad kong maliliit, na mamayang Pilipino. Hindi ako ang may sabi niyan. Ayon ho, sa naganap na hearing diyan sa Kongreso, napanood ho natin, itong hearing na ito ay talagang puro binawian ng buhay ang usapan, kaya't hindi ko na po pwedeng ipakita sa inyo dahil baka tayo po ay bigyan ng parusa ni YouTube dahil pag ganong, kaya iniiba ko na nga ho ang sinasabi dito, binawian ng buhay. Instead na pinapaslang, di ba? O pinatay. Tayo po sana maunawaan nyo. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, ay tama ho, nirespeto natin ang investigasyon. Malaki po ang respeto natin diyan sa Kongreso. Ba't hindi po natin may iwasan na magtanong na ang katanungan na bakit hindi nyo pinapatawag, wala pang imbitasyon, kaya nyo bang ipatawag itong dating Presidente Digong at itong senador ngayon na Senador Bato? Ako po ay nagtatanong lang, mga mahal nating mambabatas na matatapang. Sapagkat nandiyan na ho, inimbestigahan nyo ho. Alam ko ho, dapat hindi masayang dito ang pag-iimbestiga nyo. Dapat lumabas ang katotohanan, yan po ang goals nyo, yan ang layunin. Ay palagay ko ho, kung mga galamay lang ni Digong at galamay ni Bato nung panahon na sila ay nanunungkulan,
hindi po lalabas dito ang katotohanan. Pasintabi ho, mga congressman na magagaling. Yun po isang opinyon ko, punto de vista. Kung hindi ho ipatatawag dito ang dating Presidente Digong at Senador Bato, hindi po lalabas dito ang katotohanan. I'm sorry kung sasabihin ko, but taos puso, taas noo, nasasabihin ko sa inyo, mga nag-iimbestiga diyan sa Kongreso. Sana hindi na kayo nag-iimbestiga dito. Kung hindi nyo rin lang ipapatawag itong dating Presidente Digong at ngayon po, ito ring senador ngayon na dating PNP chief na si Senador Bato. Aba, ay sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Mga kaibigan, pagkakataon na mailabas nila at masabi sa taong bayan, diyan po kapag pinatawag sila, diyan no sa Kongreso, itong si Senador Bato. So, wag po na tayo, hindi po ako nagkukonklude dito, hindi po ako nagtatapos. Dahil alam ko ho, at naunawaan ko ang procedure, bago mapatawag itong ating dating Presidente Digong, at itong dating, itong senador ngayon, na Senador Bato. Naunawaan ko. So, alam ko ho, may mga procedure pa. At inuuna nyo itong iba na dapat ipatawag. But lumalabas ho sa social media. Ito ay mainit na usapin na hindi na siguro dapat ipatawag itong dating Presidente Digong at itong dating Presidente ay itong senador ngayon na si Senador Bato. Ay kalayaan ba sila na tumanggi kapag pinatawag diyan sa ganyang investigasyon po? Hindi po tayo nagkukonklud ang nagtatapos doon. Baka nga ho karapatan ng isang senador na hindi sumipot sa ganyang investigasyon. Abangan po natin sa next vlog yan. But ang gusto ko pong ipunto dito, ay si Leila de Lima nga, nung senador, sa issue din po ng pinagbabawal na gamot, siya po ay isang senador noon. Nung panahon na ho siya ay inimbestigahan din. Bakit siya ho ay sumipot at dumalo diyan ho sa Senado para imbestigahan? Ako po ay nagtatanong lang, mga kaibigan. Baka wala akong alam, kaya nasasabi ko yon. Kung mali man ho ako, tatanggapin ko. Ay, tao lang ako, nagkakamali. But may batayan po tayo, kaya ho tayo nagsasabi at nagbibigay ng ganitong komentaryo na sinasanggak ako ho. Hinaharang ko ang kumakalat na kailangang hindi na po dapat ipatawag si Senador Bato dahil may karapatan ang isang senador na hindi sumipot sa ganyan. Kaya wala nga ho akong alam bibigyan uli natin ng pag-aaral yan, mga kaibigan, dahil ayaw ko naman kayo bigyan ng anumang fake news. Ayaw ko kayong ligawin. Dito sa ating maliit na YouTube channel, ayaw kong bigyan kayo ng sarili ko lang kuro-kuro. Gusto ko mayroon tayong pinagbabatayan. Kaya't pasintabi ho, kung mali man ako sa sinasabi ko ngayon na ang pananaw ko ay kailangang imbestigahan diyan sa Senado at ipatawag itong si Senador Bato at itong dating Presidente Digong. Kung mali man ako sa pananaw na yon, ay diyan po sa comment section, pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Maliwanag ko dito, mga kaibigan, paninindigan ko. Muli kong uulitin. Sana ho, diyan sa Kongreso, kung hindi nyo kayang ipatawag itong si Senador Bato at itong dating Presidente Digong para sumalang at imbestigahan diyan no sa Kongreso, sana hindi na ho kayo nag-imbestiga dito sa tinatawag na drug war. Paano lalabas ang katotohanan dito? Ang gusto kong ipunto na mismo itong inaakusahan nyo, na mismo alam natin na naman natin ito, na ito ang tinuturong utak, di umano. Kaya mayroon nagkaroon ng tinatawag
na drug war. Maraming binawian po ng buhay. Maraming tinaniman ng pinagbabawal na gamot. Maraming tinaniman ng mga armas. Maraming pinalaban kahit ayaw lumaban para lang mayroon silang batayan para bawian ho ng buhay. Paano ho mapapatunayan yan kung ayaw niyong pagsalitain diyan sa Kongreso itong dating Presidente Digong at itong dating PNP chief, senador ngayon, na si Senador Bato. Alalahanin niyo ho. Oh, nandiyan na ho pinatawag itong dating PNP chief din na si Oscar Albayalde. Oh, bakit hindi niyo pa ipatawag itong Senador Bato? Oh, ako po ay nagtatanong lang, hindi po ako nagdudumali. Dahil binigyan po natin ng komentaryo, public opinion ito. Dahil marami ho, at kumalat na rin sa social media, ang tanong at ang kasabihan. Nagaling din po ito diyan sa Kongreso na hindi na dapat ipatawag si Senador Bato at si dating Presidente Digong. Sana ho, hindi magkatotoo yan, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Wala na naman tayong oras at bigyan po natin ng parto ito. Abangan po natin at kabang-abang mga kaibigan. Kung ipapatawag po ito diyan sa Kongreso, itong dating Presidente Digong at itong Senador ngayon na si Bato para imbestigahan. Kaya nyo po ba? Kaya ba ito ng Kongreso? Yan po ang kabang-abang. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.